Good day everyone, I am Queen Erica Pasqua, Section 3CR-A1-11, and I am going to briefly discuss the DNA analysis. So our lesson objectives: explain the importance of this DNA analysis, enumerate the steps in DNA analysis. So next, DNA analysis or deoxyribonucleic acid. So it is a self-replacing materials in the presence of nearly in all living organisms such as main constituent of chromosome. So pag sinabi kasi nating DNA or deoxyribonucleic acid, so madami kasi siya. Hindi lang siya basta sa dugo. Pwede siya sa hair sampling, sa ipin, sa laway. So ayun, pwede siya sa bone, pwede siya doon. So dito kasi pag sinabi nating DNA analysis, so ito na yung pinaka-accurate yung para bang 99.9% or 99% tutugma kung siya man ay may kinalaman. Dahil di ba meron nang nangyaring ganun na case before, dahil kambal nga sila. Then next natin, yung nature pala nito, stand in the held together in a van der Waals force in procuring the pyrimidine basis on two strands held together in the hydrogen bonding. So, ibig sabihin, hindi lang naman kasi siya basta sa hydrogen, ganun. Pwede siya sa semen. O yun, semen pa pala. Madaming broad ang DNA analysis. Hindi lang siya basta sa dugo, kaya nga nasabi ko kanina. So, ipapaliwanag ko po ulit dito. DNA forensic DNA analysis, it is use of deoxyribonucleic acid or DNA specimen in legal proceeding. Just people can leave fingerprints when touch surface, so they can leave a biological materials and contains it evidence. How it is used to solve the crime. So, yan. First, syempre, sa rape cases, may mga naiiwang seminal fluids doon na pwede nating gamitin para i-test. At syempre, pag na-test natin yun, doon natin malalaman kung yung siya nga ba talaga yung suspect doon. Then, nakakatulong to na mas mapabilis yung kaso. Syempre, pag may nakita ka na agad na pinaghiblahan ng buhok, dugo, laway, or seminal fluids, pwede mong gamitin yun. Itetest mo yun, syempre, of course, para malaman mo kung ano yung result nun, kung related ba siya or tugma ba siya sa DNA ng isang tao. So, yun, nakakatulong yun para makakonvict tayo ng isang kriminal. Next, step in DNA analysis. So, first, syempre, isolation. Sa isang crime scene, bibigyan ko na kayo isang scenario. Sa isang crime scene, may nakita kang dugo. Yung dugo na yon, kukunin mo. At syempre, meron ka ng known sample ng suspect kasi sabihin natin na nagkaroon na siya ng dating case. So, ibig sabihin, meron na siyang record. Then, processing. Yung processing, yun na yung test na ginagawa para ma-identify yung unknown sample na binigay mo. Then, next, determination. Pag na-determine mo na kung anong klaseng dugo or kung anong type, pwede mo siya papasok na agad yung comparison. Yung comparison, pagko-conference mo na yung unknown materials mo sa known materials mo. So, yun yung step in DNA analysis. By that, malalaman natin kung yung suspected person nyo ba ay may kinalaman nga. So, next. Types of DNA analysis. Pag sinabi nating polymerase chain reaction, kung yun man yung basa doon, so papaiglin ko na lang, paraan na ginagawa upang makita yung masyado kasi itong madami. Sabihin natin millions of molecules can be reliable na yung gabitan. Sa paraan na to, mas mapabilis yung pag-identify mo sa isang bagay. So, next natin, Y chromosome. So, dito makikita, short tandem repeats muna pala tayo.
Dito, ang sabi dito, it is a forensic analysis that evaluate the specific regions that are found in nuclear DNA. So, dito, paulit-ulit lang siya. Inuulit-ulit niya lang yung mga polymorphic para ma-identify yung isang bagay. Then next, Y chromosome. So, sa Y chromosome, alam ko, may idea na din kayo dito. Y chromosome markers target only male fraction of biological sample. So, sabi, pagka Y chromosome daw, sa lalaki lang. Yung lalaki, yung meron lang nito. Ibig sabihin, hindi tayo kasaling mga babae. It can be used as a trace family relation among males. So, ibig sabihin, kung may yung Y chromosome na yun, yung tatay mo meron, mapapasa sa'yo, sa anak mo, sa susunod na anak mo, yun yung, pwede yung gamitin pang trace para ma-identify. So, ibig sabihin, kung gumawa ka ng crime, tapos nakita sa tatay mo, na may ganun siya, tapos itinize ka, may ganun ka, so, hindi malabong mapatunayan na may kasalanan ka. Then, next, mitochondrial DNA. Sabi to, this analysis allow the forensic laboratory to develop the profiles from evidence may not be suitable for RFLF and STRL. So, dito naman, eto kasi siya ayan. Dito naman, kung sa Y chromosome, sa mga lalaki lang, dito naman nanay ang nagpapasa sa anak sa pamamagitan ng egg cell. So, dito, meron na kayo agad matatandaan. Pag sabing mitochondrial DNA, nanay yung nagpapasa sa anak. Tapos, sa Y chromosome naman, sa lalaki lang. So, yun. Next. Ang susunod natin. Ano ba? Oh, yun na pala yung last. So, that's all. And have a good day.